Sa nakalipas na mga buwan, si XRP ay nakaranas po ng makasaysayang pag-akyat sa kanyang presyo na umabot po sa $2.71, ang pinakamataas nitong price level sa loob ng 6 na taon. Ayon po kay Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse, ang biglaang pag-angat na ito ay resulta ng dalawang pangunahing pangyayari. Ito po ay ang announcement ng pagbibitiw ng SEC Chairman na si Ginoong Gary Gensler at ang malaking tagumpay ng Ripple laban sa SEC sa korte. Ang mga pagbabagong ito ay nagdulot po ng panibagong kumpiyansa hindi lamang kay XRP kundi pati na rin sa kabuuang crypto market. Ayon po kay Ginoong Garlinghouse, after Gensler, all boats rise. Yan, ito po ay nangangahulugang ang pag-angat. Nangangahulugan po ito ng pag-angat ng buong industriya kasabay ni XRP. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, bakit nga ba mahalaga ang pagbibitiw ng SEC Chairman na si Ginoong Gary Gensler? Si Ginoong Gary Gensler ay kilala bilang isang kritiko ng cryptocurrencies at sa panahon po ng kanyang pamumuno, maraming crypto projects ang nakaranas ng matinding pagsubok dahil sa mas mahigpit na regulasyon. Ngunit ang kanyang pagbibitiw na nakatakda ngayong paparating na January 2025 ay itinuturing na positibong balita para sa crypto industry. Bukod pa rito ay ang pagkakahalal kay pro-crypto US President-elect Donald Trump ay nagdadala ng pag-asa para sa mas paborableng regulasyon sa Amerika. Ang pagsuporta po sa crypto ng bagong administrasyon ay inaasang magpapalakas ng investor confidence at magbibigay daan sa mas mabilis na paglawak ng crypto market. Ngayon, ano naman po ang papel ng legal na tagumpay ni Ripple sa rally na ito? Ang legal na tagumpay ng Ripple laban sa SEC noong unang bahagi ng taon ang isa sa mga pinakamalaking dahilan ng optimism sa market. Pinawalang bisa po ng korte ang ilang paratang laban kay XRP na nagsasabing ito ay isang security. Dahil dito ay muling nabuo ang tiwala ng mga investors kay XRP bilang isang lehitimong digital asset. Ayon po kay Ripple lawyer Bill Morgan, ang SEC ay nagkamali sa paghawak ng kaso. Kaya yan po ang kanyang sinabi kung saan ay naging sanhi ng mas malawak na suporta para kay Ripple. Sa pagwawakas po ng legal na laban ay tinuturing po ito ng XRP community bilang pagtatapos ng matagal na panahon na regulatory suppression. Kaya ayan, ngayon ay paano naman po nakakaapekto ang institutional demand sa presyo ni XRP? Ang lumalaking interest ng mga institution kay XRP ay isa pang pangunahing bagay sa pag-angat ng presyo nito. Ang Coinbase, isa po sa pinakamalaking crypto exchanges sa Amerika, ay nag-ulat ng price premium para kay XRP sa nakalipas po na 30 araw or 30 days. Ang presyo na ito na nasa pagitan po ng 3% hanggang 13% ay nagpapakita po ng matibay na demand mula sa US-based investors. Bukod dito, ang interest po ng mga tradisyonal na kumpanya sa mga XRP-related products ay patuloy na tumataas. Kamakailan lamang ang Wisdom 3 ay isang kilalang investment management company ay nag-file po sila para sa isang XRP Exchange Traded Fund or ETF sa SEC. Kapag naaprubahan ang mga ganitong produkto, mas lalawak po ang access ng institutional investors kay XRP. Ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investors ni XRP. Ayan, para sa atin, ang rally po ni XRP ay maaaring maging pagkakataon upang kumita ng malaki. Ngunit mahalagang maging maingat. Kaya meron pong ilang mga mahalagang puntos rito na kailangan po nating isaalang-alang dito. Una ay ang pagkakataon po para sa midterm gains. Sa kasalukuyan pong presyo sa XRP ay may potensyal na mas tumaas pa, lalo na kung magpapatuloy po ang mga positibong balita.
Ngunit dapat po nating isaalang-alang ang risk, lalo na kung ang presyo ay biglang bumaba. Pangalawa ay ang mas paborableng global crypto environment. Ang maluwag po na regulasyon sa Amerika ay maaaring magdulot ng mas malawak na adoption ng crypto sa iba't ibang bansa, kabilang po ang Pilipinas. Maaari itong magbigay po ng mas maraming pagkakataon para sa mga Pinoy investor. At pangatlo ay ang diversification at saka research. Hindi dapat natin ilagay ang lahat ng ating puhunan kay XRP. Mahalaga po ang masusing pag-aaral sa mga balita at developments upang maiwasan ang pagkalugi. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang kasalukuyang rally ni XRP ay patunay ng malaking epekto ng regulatory at saka legal development sa crypto market. Habang ang $2.71 na presyo ay makasaysayan, hindi dapat natin kalimutan na ang crypto market ay nananatiling pabago-bago. Ang pagbibitiw naman po ni Ginoong Gary Gensler at ang pagdating ng bagong administrasyon sa Amerika ay maaaring magdulot ng positibong hinaharap para sa buong crypto industry. Ngunit bilang investor, mahalaga pong maging maingat at realistic. Tandaan, ang hype ay maaari pong magdala ng kita, ngunit maaari rin itong magdala ng malaking risk o panganib. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi, at God bless po sa ating lahat.